Los Angeles burns today. Magnesium fills the air, and the sky's a reflection of a weekend in cold despair. She wasn't so far from you, 2 stones from the same blue sea. It could have been anyone. You could have been robbed from me. Just looking in your eyes, I see the fire I supply. And though your body kept me round, I am afraid that fire's out. Wow, you got me kicking and screaming and running for the door. You got me lying and crying, but begging you for more. Infatuated, fixated, but tired of keeping score. I'm sick of losing, confusing all this for something more. I didn't wanna hurt you, baby, I just wanted you to see. You can be, you can be, you can be everything to me. And I got better things to do than watch you wasting all your time. You can be somebody's everything, but you just can't be mine. Everybody saw it from the start, that you'd be careless with my heart. Wow. And though your beauty kept me drawn, we've been dying for too long. You got me kicking and screaming and running for the door. You got me lying and crying, but begging you for more. Infatuated, fixated, but tired of keeping
off the dust. Believe it, the best is yet to come. Here we are now, look around. Breathe it in and breathe it out. Open your eyes. It's a beautiful life. It's so beautiful. Open your eyes. It's a beautiful life. It's a beautiful, beautiful life. This moment is here and then it's gone. So don't stop chasing for the sun. 'Cause here we are now, look around. So breathe it in and don't look down. Open your eyes. It's a beautiful life. It's so beautiful. Open your eyes. It's a beautiful life. It's so beautiful. Open your eyes. It's a beautiful life. It's so beautiful. Open your eyes.
Minamahal kong kaibigan, ngayong hapon tayo po ay nagkakatipon upang pag-iisahin po sa dibdib itong dalawang ito. At ito pong kasalang ito ay ginanap at ang unang nangyari sa Garden ng Eden. At ito po ay pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat sa 1 Corinthians na mas maganda ang lalaki na mayroong asawa. Kaya ngayong hapon, kayong dalawa, maya-maya ipapasok kayo sa sumpaan at itong pinakamahalagang bagay na gagawin ninyo ngayong hapon. At tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang inyong mga kaibigan ay narito. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Tatapat kung paanong ang Iglesia ay nasa sakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo, na umibig sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig na may salita, upang ang Iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kuluboto anumang gayong bagay, kundi ito ay nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng lalaki ang kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na naupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo, tungkol sa Iglesia. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ay po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na masasaksihan po namin ang kasal at pag-iisang dibdib ni Lawrence at Charis. Salamat, Panginoon, sa buhay ng dalawang ito dahil sila po ay pag-iisahin mo. Ang hinihingi namin sa iyo ngayong hapon ay patnubayan mo kami. Nakikita ng mga saksi na naririto ang kanilang pagsusumpaan ngayon pong hapon. Higit sa lahat, kayo na saksi, Panginoon, sa mag-asawa po na iahatid sa dambana. Salamat po, pangunahan niyo po kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Ako po tayong lahat. Salamat po. Meron muna ho tayong exhortation mensahe. Ito po ay isang introduction para po sa pag-iisang dibdib ni Charis at ni Lau. At meron hong ilang mensahe tayo dito. The elements of a strong and a happy marriage. At pag sinabi hong kasal, ano nga ba ang kahulugan ng kasal? Ano at paano na pagkatapos ng kasal? Kahulugan at pagkatapos ng kasal. Hanggang kailan matatapos ang ugnayang mag-asawa? Pag-ibig. Anong kaugnayan mayroon ito sa ugnayang mag-asawa? Paano pananatilihing matibay at masaya ang pagsasama? Bilang pastor at pastor ng ikakasal ng Independent Baptist Church, Pastor Ricardo Salceda po, at ang officiating minister po natin ay si Pastor Danilo Beruño from Pulangi, Albay. Kanila pong simbahan po doon.
Bago po ang mensaheng ito ay kami po ay ako po ay merong asawa din at may 4 na anak. At 23 years na rin ho kami nagsasama. Yung umabot ka ng 10, 20, abay medyo maganda-ganda na ho yun. No? Yung sa pagsasama. Yung misis ko ho ay 23 nang nagtitiis sa akin. 23 taon na, no? At ako naman ho ay 23 nang nagtsatsaga sa kanya. Medyo ngayon, maganda ito dahil mag-uumpisa pa lang sila, ano? Yung abutin ka ng 10 taon, 20 taon, maganda yun lalo na kapag walang sigalot. No, may away, may tampuhan, pero yung talagang halos maghiwalay ay hindi naman nangyayari. Yung iba nga ay 2 years pa lang, 3 years, ay natatapos na ang ginawang sumpaan sa harap ng altar, sa harap ng Panginoong Diyos. Pero ito po ay napakahalaga sa atin na ho. At kami po bilang nagsasama din ay nakaranas kami ng tampuhan pero hindi nagbabatuhan. Yung galit pero saglit lang. No, hindi nagtatagal yung galit, hindi namamahay yung galit. Kaya napakahalaga po nitong kasal na haharap ang dalawang ito sa harap ng Diyos at sa saksi ng maraming mga magulang na narito po ngayon. So, ito po ay kailangan po nating bigyan ng importansya. Ano po? Ito pong elemento, 3 elements of a strong and happy marriage. Actually, 7 po ito, kaya lang masyadong matagal. No? At iksian na lang natin kasi masarap daw po yung luto. Kaya ako po ay medyo nagugutom na, ewan ko kayo. Okay, nanaw natin. May naalala po ako dahil itong dalawang ito ay nasa tamang edad na sa kanilang pag-iisang dibdib. Si Matet, si Charis ay 20. Ano ka na, Matet? 29. Si Lau, nalingawan nila, ano Lau? 22. 32, yon. Okay na, no? Talagang hinog na siya. Dapat nga noon pa eh. Pero talagang ito ang itinakda ng Panginoon sa kanila. Naalala ko po yung magulang, sabi nung anak, tay, gusto ko na mag-asawa, tay. Sabi niya, anak, huwag muna. Wala ka pa sa hawastong edad, nasa 20 ka pa lang. Sabi niya, sige na tayo, gusto ko na mag-asawa. Sumpungan ko na, natagpuan ko na yung para sa akin, gwapo po siya. Pinakilala, sabi niya, anak, wag yan. Gwapo, lulukuhin ka lang yan. Huwag kang maniniwala sa gwapo. Sige na tayo, pag hindi ito tayo ang napangasawa ko, mamamatay ako tayo. Sa bait ng tatay, pinayagan hanggang sa nagkatuluyan yung dalawa. Nakapag-asawa yung anak niya ng gwapo. Huwag nyo nang tanungin yung anak na babae. Basta nakapag-asawa ng gwapo. Ngayon, okay na. Sa bahay na, umuwi ng bahay yung babae. Umiiyak, tay. Iyak na iyak ko. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tay, pag hindi ko hiniwalayin ito, mamamatay ako. Yung una, mamamatay pag hindi na pangasawa. Ngayong nag-asawa na, gustong mahiwalay dahil mamamatay siya, papatayin siya, bubugbugin siya eh. Now, tignan ho natin ang tatlong elementong ito. Ito po ay napakahalaga sa atin. A strong and a happy marriage. May matibay at may masaya, meron namang malungkot at marupok na pagsasama. Kaya ho, yung iba ay hindi na humahantong sa ganito. Ayaw na nila ng ganito. Sabihin, maghihiwalay din. Bakit pa ganito? May gastos pa.
Kaya yung iba ayaw na ng kasal. Kaya yung iba nagli-live-in na lang. Hanggang sa makalimutan na lang ito. Pero ito po ay mahalaga sapagkat may basbas ang Diyos. Dito, number 1, love. 3 basic element of a strong and a happy marriage ay number 1 ang love. Siyempre, love is longing and searching. No, ito po ay dapat laging pinananabikan, laging hinahanap o hinahanap-hanap. Longing, love is longing and searching. Parang halaman po. Alam niyo po yung halamang amor seco. Pag kayo nagdadaan sa dawagan, at biglang pagdadaan kayo, dumidikit yung halaman na yon sa pantalon nyo, sa palda nyo, kung saan man. Yung talagang clinging talaga. Parang ganon. Yung laging nakadikit. Parang puto seco. Amor seco. Dapat yun ang favorite niya. Amor seco at puto seco. Ang puto seco, pag kinain nyo, dumidikit sa lalamunan o sa ngalangala. Yung talagang may clinging. Yung halos laging hinahanap, laging magkasama, laging magkadikit. Dito po sa Song of Solomon, ay meron pong isang babae dito na hinahanap niya yung asawa niya pag nawawala. At talagang sabi niya, hindi ako aalis hanggat hindi ko natatagpuan ang lalaking ito. Kaya mahusay yung babae, pag nawawala yung asawa, hinahanap. At dapat naman ay yung lalaki ay hindi naman nagpapahanap. So, isa po sa pinakang mahalaga yung love, pagmamahal. At yan po ang itinuro sa atin ng Panginoon. Una, wala kasi tayo nito eh. Herein is love, not that we love God, but that He loved us. Hindi sa tayo ang umibig, kung hindi ang Diyos ang siyang umibig sa atin. Itinuro ito ng Diyos. At ito pong pag-ibig ng tao ay natututunan at pwede rin ho itong mawala. Kaya dapat itong bantayan, ingatan, sapagkat ito po ay nawawala. Pag ito hindi iningatan, pag ito hindi inalagaan, pwedeng mawala. Kasi natututunan ho ito eh. Itong dalawang ito, si Lau, hindi niya man talaga mahal pa noon si Matet. Nung ang edad ni Matet ay 10 years old, hindi niya pa yan mahal. Nung mag-18 siya, hindi pa rin. Lalo nung mag-20, hindi pa rin. Siguro nung sila ay nagkatagpo, saka lang sila nagkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya ito mga tugang, inaalagaan ito na. Dahil mo ito basta-basta pababayaan. At ganun din si Matet. Inaalagaan niya. So, malaking danger po. Kaya kinakailangan po, lagi itong magkasama. At hindi dapat talaga naghihiwalay ang mag-asawa. Kaya minsan, may pagkakataon na naghihiwalay dahil minsan nag-a-abroad yung lalaki o yung babae. Kaya kailangan dito, ito po ay danger ito kapag yung palaging magkahiwalay. Kaya punuan ng pagmamahal ang isa't isa. Magkalayo man kayo, ay may tiwala kayo sa isa't isa. Punuan. Lagyan ng harangan. Kunin ang tunay na pagmamahal na higit sa lahat ay nanggagaling sa Panginoong Diyos. Pangalawa ho, love is exclusive. Ito po ay very exclusive ito, itong pag-ibig. Song of Solomon, sabi ng Bible, 6:3, I am my beloved. I am my beloved and my beloved is mine. Sa chapter 7 verse 10, I am my beloved and His desire is toward me. I'm yours and you are mine. Sabi nga sa mga Kapampangan, kay kaku, kaku ka. Diba? Sino Kapampangan dito? Meron ba? Puro Bicolano ata, no? Kay kaku, kaku ka. Alam ni Brother Noel, tama ba yung Brother Noel? Kay kaku, ikaw ay akin, ako'y iyo. Yan. Gandang motto yan, ate. Kay kaku, kaku ka. Okay, motto niya yan, Kapampangan yan.
At we jump thousands of years and go to the book of Hebrews. Ano ang sabi sa book of Hebrews? Marriage is honorable and all, and the bed undefiled. But the warmongers and adulterers, God will judge. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang madungisan ang higaan, sapagkat mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. No, talaga pong may hatol ang Panginoon dito sa mga marami tayong nawi-witness na mga ganyan. Lalo-lalo sa mga teleserye, sa television, sine. Laging yan ang mga palabas. Ano, may third party, may fourth party, may fifth, may party ng party. Ano? At minsan ganansya pa yung may party, ano? Kaysa doon sa tunay. Ano, kaya ito po ay napakasagrado nito. Kaya mahalaga po natin itong bigyan ho natin ng importansya. Pangalawa ho ay forgiveness. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at mapagpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Walang mag-asawang magtatagal kung hindi sila matutong magpatawad. Tama po ba? Tama, ano ho? Walang magtatagal na mag-asawa kung hindi sila matututong magpatawad. There will be, as there has been, many errors, many shortcomings, small and big mistakes. But the only correct reaction to all of this is forgiveness. Nagkakabalikan lang, nagkakaayos lang, nagiging sweet muli, nagbabalik muli, nabubuong muli kapag merong patawaran. Ano, forgiveness po, napakahalaga po nito. Forgive and forget. Love must keep no records of wrong. Yan ho ang itinuturo sa atin. Pag ang isa't isa sa inyo nagkamali, hindi na kayo marunong yung nagkamali at hindi kayo marunong magpatawad, maghihiwalay talaga kayo. No, pwede lang kayo magpatawad kung hindi kayo nagkakamali. No, kaya mahalaga po na tayo po ay matutong magpatawad. Bakit kailangan po ang pagpapatawad? Because no one is perfect. Ito po ang sabi ng Biblia, as it is written, there is none righteous, no, not one. Therefore, whether you like it or not, magkakamali tayo. Ano po ang kaisa-isa nating sandata laban sa pagkakamali? Forgiveness. Kapatawaran, pagpapatawad. Forgiveness as much as we also need to be forgiven. No? Yung pong model prayer ng ating Panginoong Hesus, yung tinuro niya, no? And forgive us our debts, and we forgive our debtors. Sa Ephesians 4:26, let not the sun go down upon your wrath. So keep short account. Get it settled before you go to sleep. Ano, pag nag-aaway, di ba, ang sabing ganyan, huwag daw pababayaan, huwag hayaang lumubog ang araw na hindi nagkakaayos o nagkakabati. Minsan ay ito po ang malaking tampuhan ng mag-asawa. Minsan iba rito hindi na nagkakaayos, nagkakahiwalay na kapag walang patawaran. At higit po sa lahat, pangatlo po, godliness. God is the third, and your contract represented by the officiating minister. God must always be worshipped, consulted, considered, and respect in all you do as a couple. Number one ho ang Diyos. Ano ho? Ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Mahalaga po ang parte ng Diyos dito. Ano, hindi ho tayo mabubuo kung wala ang ating Panginoong Diyos. Mahalaga pong maunawaan, lalong-lalo, tayong lahat na narito ngayon. Ang sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tao maraming hinahanap sa mundong ito, pero bibihira ang naghahanap sa Diyos.
Bibihira ang merong godly living, consistent godly life. Ito po ay kasalang Kristiyano, mga mananampalatayang nakakilala sa Panginoon. Ito po ay itinuturo natin dito na anumang oras tayong bawian ng buhay ay meron tayong lugar na pupuntahan. Ay ang lugar ng langit. Yun ay ipinangako sa mga taong sasampalataya kay Jesus. Yung pong ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ay sapat na para ang tao po ay maligtas, magkaroon ng tiyak na buhay na walang hanggan. Seek first the kingdom of God, and everything you do, put God first. Hindi pwedeng wala ang Diyos. Sapagkat doon po sa triangle, yung nasa taas nasa dulo ay ang Diyos, yung dalawa ay yun yung mag-asawa. Ang Diyos ang nagtatag. Kaya dapat ang buhay natin ay bigyan natin ng halaga ang godly living. Ang pamumuhay na merong Diyos na buhay. Na anumang oras tayong bawian ng buhay, alam natin na may kasiguruhan sa langit. Ito po yung ibinigay na mensahe sa atin dito na hindi tayo perpekto, lahat tayo nagkulang, lahat tayo nagkamali, lahat tayo makasalanan. Pero salamat at merong Diyos na nanaog sa lupa, namatay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay. Ang sabi ng Bible, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Manalangin po tayo. Tayo po ay umikit. Panginoong Diyos, salamat sa oras na ito. Umpisahan po ngayong hapon ang pag-iisang dibdib ni Lau at ni Charis, ang kanilang sumpaan, Panginoon. Pero ngayon pong hapon, nais po namin manguna po kayo muli sa amin. At mga kaibigan, mga kapatid, meron lamang pong katanungan ang salita ng Diyos. Hindi po tayo magtatagal sa lupang ito, ngunit pinangakuan tayo ng Diyos ng kapayapaan, buhay na walang hanggan. Kaya nga may isinilang ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas. Gusto niyang iligtas ang sangkatauhan sapagkat mapapahamak ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Ngayong oras na ito, meron ba magsasabi ngayon, Pastor, nais kong itama ang buhay ko, iayos ang buhay ko, nakatulong ang Diyos. Sa oras pong ito, nais ko po kayong samahan sa panalangin. Marahil ito po ang pwede ninyong gawin. Lahat po tayo ay maaaring manalangin ang panalangin ito doon sa hindi nakatitiyak ng kaligtasan. Pagtanggap sa ating Panginoon. Mag-pray po tayo, taimtim sa inyong puso, lakasan nyo man o hindi. Ngunit ang Diyos lamang po ang nakababatid, nakakaalam. Ito po ang panalangin na pwede nyo sundin. Panginoong Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Nung kilala kong ako'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang buhay ko. Hihingi po ako ng tawad. Panginoon, inisin mo ang aking puso. Nagsisisi po ako. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa pag-ibig, sa buhay na walang hanggan na inialay mo sa akin. Ito pong dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. The Bible, the Lord promised, John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Thank you, sir. Kinig na kayong dalawa sa akin ngayon. Kayong dalawa ay papasok na ngayon sa isang relasyon at isang relasyong pangmatagalan. Mangangako kayo sa isa't isa, kayo'y magsusumpaan, magpapahayag ng inyong pagmamahal, at magiging kayong isang laman at wala nang makakapaghiwalay sa inyo diyan. Sabi ng Bible, iwanan ng lalaki ang kanyang magulang, makikisa sa kanyang asawa at tatawaging isang laman.
Ngayon, sa hapong ito, kung mayroon pa man na sukat na ikahadlang para hindi matuloy ang inyong kasalan ay magpahayag na. Kaya sa kalagitnaan may gustong maghabol, pero wag na, manahimik na lang para matuloy na. Ano po? Okay, tahimik na, wala. Tuloy natin. Ano po? Kayo ngayon ay mangangako na sa harap ng mga saksi. Itong pangako ninyong bibitawang ito, itong mga saksing ito, yung kanilang mga papel, ay tunghayaan ang iyong pangako sa isa't isa. At itong mga pangako ninyong bibitawan, hindi po ito memorize. Ito yung mga galing sa inyong mga puso. At ito ipapangako niyo sa isa't isa upang malaman itong mga saksi kung ano ang ipapangako ninyo sa isa't isa. Love, pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. I give you everything na magiging masaya ka. Kahit na magkalaya tayo minsan, sana maging mas malakas pa yung ating pagmamahalan. And andito lang ako parati sa'yo. Handang damayan ka sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin. I love you and I love you forever. Anong sasabihin ko? Love, today, ngayon yung itinakda ng Panginoon na magsama tayo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ikaw ang binigay niya sa akin na maging asawa. Pinapangako ko na mamahalin kita ng buong puso ko. Pinapangako ko na kahit na magkalayo tayo, magiging faithful ako sa'yo, magiging loyal ako sa'yo. Sa mga panahon man na dumating na siguro may mga awayan, tampuhan, pinapangako ko na hindi ako susuko. Na sa araw-araw na darating, ang Panginoon ang gagabay sa atin para sa magandang buhay, hanggang sa tayo tumanda, aalagaan kita, kahit na maubos lahat ng buhok mo, kahit na maging naiya pa yan, ngayon, Naga Airport pa lang siya. Mahal pa rin kita. Mamahalin pa rin kita. Nagpapasalamat ako sa lahat ng narito ngayon na sumaksi sa ating pagmamahalan. Kaya, yun ang aking pangako sa iyo, mahal ko. Nadamay mo pa ako. Anong tanda mayroon kayo para papag-isahin sa isa't isa? Ito ang magiging tanda na kayo ay ikakasal sa isa't isa, at pag ito'y suot na ninyo, ito yung tanda na kayo may asawa na. Kung mapapansin po natin, ang singsing ay bilog. Upang ito ay magsisimbolo ng inyong buhay, ay iikot lamang sa inyong dalawa. Wala nang ibang makikialam sa inyong dalawa. Wala na yung kaibigan, wala na yung magulang, wala na yung kapatid, kayong dalawa na lang. Iikot ang inyong buhay. Tandaan ninyo na pag magkalayo man kayo ay, sabi ng Bible, clean. May uuwian sa isa't isa. O, kayong dalawa lang, mundo mo, kayong dalawa. Dati.
Sa pamamagitan ng sisingan ito, ay pinapakasalamatan at mamahalin magpakailanman. Ang tinitibok ng puso, tanging inaasam na makapiling ko. Pag-ibig ko'y ikaw, Sa pamamagitan ng singsing na ito, ibang susuyuin. akin kitang pinapakasalan Ngayon at kailanman. at mamahalin magpakailanman. Lord na po kayo dito. Ang tinitibok ng puso, tanging inaasam na makapiling ko. Dalangin, pagsasama ay tumibay, pagmamahal ko'y matatag na tunay. Hindi maglalaho, hindi maglilika. Mahal ang bigin ang simbahan na laan sa isa't isa. Bible. Kung inyong mapapansin, ang veil ay nakalagay sa iyong ulo at sa iyong balikat. Ang ibig niyan sabihin sa iyo ay babalikatin mo lahat na responsibilidad. Tungkulin ng lalaki na babalikatin ng lahat ng responsibilidad sa pamilya. Pinansyal, pangunguna, sa problema, sa lahat. At ikaw naman, kaya yan nasa ulo mo sapagkat susundin mo yung inutos ng Biblia. Na babae, pasakit sa iyong asawang lalaki. Sa lahat ng bagay. Walang kondisyon. Pinag-aralan na natin yan doon sa counseling. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng tahanan. Uulitin ko, hindi po parehas ang karapatan ng lalaki at babae na tinuturo ng Biblia. Ang sinusulong ng batas ngayon, equal rights. It's against the Bible. Because man is the head of the family. Submit. Yan ang ibig sabihin, magpasakop. Yang chords na yan kung bakit ay nakatali. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kayong dalawa ay magiging ang isang laman. Ang ibig sabihin, wala nang makapaghihiwalay sa inyo. So doon sa pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 7, ang makapaghihiwalay sa inyo ay kamatayan. Hindi kayo pwedeng paghiwalayin ng dolyar o ng pera o ng kahirapan o ng problema. Magdadamayan kayo sa hirap at ginhawa. Katali kayo sa isa. At mayroon naman na ribbon. Wala na akong nakita niyan sa Bible. Nilagay lang siguro yan para maging masaya ang inyong pagsasama. Pwede kong sabihin na ang mag-asawa minsan may nakakalimutan. Okay? Nung hindi pa mag-asawa, ay gustong palaging magkahawak kamay. Nung mag-asawa na, hindi na naghahawakan ng kamay, kung maglakad, magkasunodan na lang. Diba? Sa mag-asawa, ang hindi dapat mawalay ay yung patuloy na pagliligawan, patuloy na paglalambingan, patuloy na mag-banding, magpasyal sa isa't isa para maging masaya ang pagsasama. At ang pinakamahalaga itong hawak ko, hindi itong pera magkasama, itong Bible. Ang Biblia po, ito ang manual ng buhay ng tao. Dito nasa saad ang lahat ng solusyon sa problema ng tao. Complete. Diba? Nandito lahat. Now, huwag kayong maniwala sa mga minsan mas pinapaniwalaan natin ang psychology kaysa Biblia.
Ang Biblia ay directive counseling ang ibinibigay. Lahat ng problema masusumpungan sa Bible. Kaya hanapin natin ang solusyon sa Biblia. This is God's Word. All Scripture is given by God and inspiration. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction for righteousness. Nasasad sa Biblia. Kaya huwag ninyong ihiwalay sa buhay ninyo ang salita ng Diyos. Now, may pera din dito. Mahalaga din naman ang pera. Pag walang pera daw, hindi mabubuhay. Ang pera magandang alipin, pero mahirap maging Panginoon. Sabi ng Bible, you cannot serve two masters. Do not serve God in mammons. Only serve God. Money is just an instrument para sa inyong pagsasama. Ang usapan, sino bang maghahawak ng pera? Babae ba, lalaki? Minsan pinag-aawayan pa yan. Diba? Ang lahat ng yan ay napapag-usapan. Pero tandaan mo, ang lahat na magmamanage ang may final decision ang lalaki sapagkat siya ang nangunguna. Usapan at palagi kayong mag-uusap. Yan ang ibig sabihin. Okay? So, salamat. At ngayon, ay tanggalin na natin itong inilagay. Sa hapong ito ay ako po'y lumalapit sa iyo at nilalapit ko po itong dalawang ito sa iyong harapan. Mula ngayon, O Diyos, natulungan mo sila, O Diyos, na sana makabuo sila ng isang pamilya. Pamilyang may takot sa iyo, Panginoong Diyos. Pamilyang paglilingkod sa iyo. Pamilyang dadalhin sa iyong harapan ang kanilang magiging mga anak. At tulungan mo sila, Panginoong Diyos, magiging masaya sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, dakilang Ama, huwag nawa silang mahiwalay sa iyong banal na salita at ang iyong banal na salita ang siyanawa na maging nilang manual sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa atong ito. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hilingin natin sa mag-asawa na magpaalam na sa kanilang mga magulang. Magpasalamat kayo na kayo ay inaruga, pinalaki at binigyan ng magandang kinabukasan. Go ahead. Ang ibig sabihin ng candle at ng light sa Bible. Tingnan natin sa Bible kung anong ibig sabihin ng light. In John chapter 9, verse 5, and John chapter 8, verse 12. Ito pang sabi ng Panginoon, Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ako po ang magsisindi ng pinakamalaking candle. It signifies that that's the light of the Lord Jesus Christ. At ang sabi ng Panginoon sa John chapter 9, verse 5, As long as I am in the world, I am the light of the world. In John chapter 9, verse 5, ang world po dito ay cosmos, meaning sa paggagamit ng salitang cosmos, dito is mankind. As long as I am in the mankind, sa tao, I am the light of man, world. Kaya si Jesus Christ ang liwanag. Habang ang Panginoong Jesucristo ay nasa inyong dalawa, si Jesus Christ ang magiging liwanag ninyo. Ibig sabihin,
anumang masalimuot sa buhay ninyo, pag kayo tinulungan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, magkakaroon niya ng liwanag. Ibig sabihin, kung may problema, magkakaroon niya ng kalusasan. At sisindihan ko yan mamaya-maya. At pag kayo kumuha ng ilaw sa Panginoon, in-acknowledge yung sinabi ng Biblia, at pagkatapos niyan, inutusan tayo ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men. Kayong dalawa ay magiging halimbawa. Let your light so shine before men. Kayong dalawa ay magiging halimbawa sa mga kabataan na yan. Na bago kayo pumasok sa ganitong kasalan, ay inuna ninyo ang nararapat. Kayo ay magiging ilaw sa mga kabataan ito na hangarin ang banal na matrimonyo. Sapagkat ngayon mga kabataan, wala na. Bago papasok sa kasalan, may inasal na muna. And we call it in the Bible, fornication. It's a sin. Yung mga nagsasamang hindi pa kasal, fornication. And thank God, kayong dalawa magiging good example sa kanila. Na bago nagsama, nagpakasal muna sa harap ng Diyos. Kayo'y magiging ilaw ng mga kabataan niya. Hindi lang sila dyan palamuti upang paganda. Tutunghayan kayo niya. Ngayon, sisindihan ko na po yan bilang halimbawa na ang Panginoon ang magiging ilaw ninyo. Yamang sa harap ng Diyos at harap ng mga saksi, patunay ng singsing at pangako ninyo sa isa't isa. Ako bilang lingkod ng Diyos, binigyan ng otoridad ng simbahan at binigyan ng pribileyo ng gobyerno para bigyan ng lisensya para magkasal. Ay kayong dalawa ay aking ipinapahayag na kayo ngayon ay mag-asawa sa mata ng Diyos at sa batas ng ating bansang Pilipinas. At ngayon, ang pinakahihintay ng lahat. Okay? Ready na ba kayo? You may now kiss the bride. Tatagalan ninyo. Okay? Alis na ko para walang tagabay.
Love, pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Andito lang ako parati sa'yo, handang gamayan ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin. I love you, and I love you forever. I drive a beat up car, a caravan, the color blue. Reminds me of your eyes and all the places we've been to. We're tethered to the leather, searching for a better view. It's interstellar when it's me and you. We're taking off. We're taking off. This is what I live for, baby. You're my open road. You can take me anywhere the wind blows. Lord, today, ngayon yung itinakda ng Panginoon na magsama tayo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ikaw ang binigay niya sa akin na maging asawa. Pinapangako ko na mamahalin kita ng buong puso ko. Pinapangako ko na kahit na magkalayo tayo, magiging faithful ako sa'yo, magiging loyal ako sa'yo. Good morning, mahal ko. This is what we are waiting for. I love you so much. Ito na yung prayers na gusto natin mangyari malapit na kitang maging wife. Sabay natin aabutin ang mga pangarap natin. I'm so blessed to be your partner, to be your husband. Ang puso ko ay para sa'yo, para lang sa'yo. To my groom, thank you for making me happy and loving me unconditionally. Love, Matet. Hanggang sa tayo tumanda, aalagaan kita kahit na maubos lahat ng buhok mo. Kahit na maging naiya pa yan, ngayon naga-airport pa lang siya. Mahal pa rin kita. Mamahalin pa rin kita. Yun ang aking pangako sa iyo, mahal ko. Nung sila ay nagkatagpo, saka lang sila nagkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya ito mga tugang, inaalagaan ito na. Dahil mo ito basta-basta pababaya. At ganun din si Mate, inaalagaan niya. I give you everything na magiging masaya ka. Sa araw-araw na darating, ang Panginoon ang gagabay sa atin. Seek first the kingdom of God, and everything you do, put God first. Hindi pwedeng wala ang Diyos.